Commissioner Heidi Mendoza at si Ginoong Danilo Ramos. Inflation po ang top national concern ng mga Pilipino base sa pinakahuling survey ng Okta Research. Magtatanong kaugnay dyan si Assistant Professor ng University of the Philippines School of Economics Professor JC Punong Bayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Noong January 2023, umabot sa 8.7% ang inflation, pinakamataas sa loob ng 14 na taon. Ano ang pagkakaintindi ninyo sa mga naging sanhi ng biglang pag-arangkada ng mga presyo sa mga nakalipas na taon? At ano sa tingin ninyo ang pinakamagandang solusyon sa mga epekto ng inflation? Okay, so ang issue dito is yung inflation. Then ang tanong niya nito ni Punong Bayan, ni JC, ay ano ang pagkakaintindi nyo? Pagkakaintindi po at saka ano ang solusyon? Yan. Tingnan nyo yung mga sagot nila. Dito natin tingnan ng may utak. Ano po bang ayuda May utak na gumagana. na ngayon ay laganap sa iba't ibang panig ng bansa? Ito ba ay sustainable or hindi Tsaka sustainable ayuda. na solusyon sa inflation? Una pong Yan na, yung tanong ni Punong Bayan, pang classroom lang ito. sasagot si Senator De La Rosa. Meron po kayong 30 seconds. Ang aking nakikitang solusyon dyan sa inflation ay palakasin natin ang ating production sa sektor ng agrikultura para makamit natin ang food security kung saan bababa ang presyo ng pangunahing bilihin. Higpitan rin natin yung ating palakasin natin ang crackdown against sa mga smugglers at hoarders na sila nagmamanipula sa presyo sa merkado. At yung pagbibigay po ng akap ay nakakatulong yan sa Umayon siya ngayon, nakakatulong ang akap. Patay ka ngayon ba to, De La Rosa? Diba? So ang tanong nga dito, again, is ano yung pagkakaintindi ninyo? Diba? So palakasin daw. Inflation ang pinag-uusapan, palakasin ang produksyon ng mga magsasaka. Paano mong palalakasin ang produksyon nila? Wala na nga silang mapagtaniman. Binenta nila. Ano yun? I-elevate ninyo yung mga lupa nila ng mga magsasaka, di ba? Ang tanong, sa inflation ba, magsasaka ba ang sagot doon? Di ba? Napakaraming factor bakit nagkakaroon ng inflation. Oh, Batong De La Rosa Natin si Heidi. Commissioner Mendoza, you have 15 seconds to react po sa sinabi ni Senator De La Rosa. Pwede rin natin tingnan actually yung production at saka yung supply, at saka yung demand. Yun ang maganda. Yung production tsaka yung supply. But in reaction to Senator Bato, hindi ako naniniwala na yung AKAP ay nakakatulong. Kasi yung AKAP, the way it is being implemented, ay masasabi nating ang ibig sabihin ko pong akap ay nakakatulong in the sense that money will flow inside the economy. Kaya Ayun. So kapag kami akap daw po, so may pambili yung mga tao. Ganon. Ano to? Araw-araw may akap? kung may pera, may yung purchasing power ng isang Pilipino ay tataas po yung kanyang purchasing power. So hindi po siya mahirapan. Kaya yun po. Pero kung sabihin natin na pangmatagalang solusyon, hindi po yan ang solusyon. Immediate solution lang po. Sunod po, Okay. Ang gulo, no? Hindi hindi naiintindihan ni Bato de la Rosa yung inflation. No. Yung dapat titignan niya nga rito yung law of supply and demand. Dapat naiintindihan ni Bato yun. Diba? Kasi unang titignan dito, bakit nagkakaroon ng inflation? Kumusta yung supply natin? Nag-harvest tayo, kailan lang? Saan napunta yung hinarvest? Yung mga palengke, ano inventory ninyo? Ilan yung mga nabagsak dyan? Ilan yung mga nabenta? Di ba dapat ang Department of Agriculture tignang maigi yan? Ano nangyari? Meron sa mga agricultural products, ano yung nangyari sa local natin? Ganito karami yung na-harvest noon. Saan napunta? Paano malalaman kung ito ba'y na-consume, nabili ng taong bayan? Di ba tignan yung inventory ng mga palengke? Ngayon, malalaman po dito kung hindi po yan nabenta, hindi po yan mga yan nabili, tapos walang makitang supply, patay tayo ngayon dito. Tataas ngayon po ang presyo niyan. 'Di ba? Magkakaroon tayo ng inflation. Alam niyo naman ang inflation, law of supply and demand 'yan. Pagka kukonti ang supply mo, naturalmente yung nagtitinda, tataasan niya yung presyo. Pagka bumaliktad naman, kaysa naman sa mabulok yung paninda, bababaan nila yung presyo. 'Di ba ganun 'yun? Ngayon, kung patataasin natin yung produksyon, hindi rin magbabalanse yan. Hindi magbabalanse yan. Kasi ang mangyayari dyan kapag maraming produksyon, sobrang bababa ang presyo. So,
Kawawa na naman yung magsasaka katulad doon nangyayari ngayon sa ibang lugar. Di ba? Sobrang mura ng produkto nilang pinaghirapan ng ilang buwan. Oh. Ang solusyon po dito kasi ay yung balance distribution. Dapat asikasuhin 'yan ng Department of Agriculture na maisagawa yung balance distribution ng mga produktong agriculture, galing sa agrikultura. Ngayon, yung ibang mga presyo rin, yung mga ini-import natin, 'di ba? Tutukang maigi pa rin yung supply nito. O yung mga baka may mga nasa bodega diyan, 'di ba? O ito dapat nakalabas na pala. Dapat ganoon. Kasi napo-project po kung tutuusin 'yan eh. Hindi naman po palagi, pero napo-project. At pag napo-project 'yan, ang presyo, yung supply, halimbawa, yung supplier mo wala talagang maibigay sa iyo. So expected mo na magkakaroon ng kakulangan. Tataas ngayon itong presyo. Madadaan, 'di ba? Tataas na naman tong inflation. So makakahanap ka ng another source. Dapat ganoon. Lang hilaw na hilaw si at yun ang inaabangan ko rito kay Bato de la Rosa sana na ipaliliwanag niya. Dahil lang dinala tayo sa akap eh. Po namang sasagot sa tanong ni Professor Punong Bayan Yan, kahit tama inflation, po. si Commissioner Mendoza. Tingnan po natin yung production. Nabibigyan po ba natin ng tamang support ang ating mga farmers? Meron po ba silang access sa mababang credit? What about the farm inputs? Kumusta po yung farm infrastructure? Ang ating mga kalsada, bako-bako, hirap-hirap, ang mahal ng transportation. At tingnan po natin yung mga economic players, ang mga traders, ang mga producers, pati po yung mga nagho-hoard at yung katiwalian din po sa mga regulatory agencies. Yun! Mahalaga pong makita bakit may inflasyon. Ang totoo po niyan, para sa amin, yung pulisiya at patakaran ng gobyerno kung bakit may ganito katinding inflasyon. Kaya para sa amin, yung policy and program, nakakalungkot, pero Kailangan nga po natin yung tinatawag nating economic policies na tutugon sa tinatawag nating inclusivity, magbibigay ng social protection. Now, pag-usapan po natin paano ito gagawin, posible po yung tinatawag nating pansamantalang pagtulong sa mga kapusang kita, pero dapat ilagay sa tamang struktura dahil ito ang kailangan, tamang control. Huwag yung discretionary at lalo Yun, tama yun. Huwag yung discretionary. Di ba? Huwag yung discretionary, yung bahala si congressman. Yan yung nagpasama dun sa akap eh. Bahala si congressman. Oh. hindi. Depende lang kung sinong kakampi sa party at lalong hindi kung panahon ng eleksyon. Diba? Ako talaga gusto ko kapag mag-e-election, wala tayong distribution ng mga akap-akap na yan. Walang ganun. Diba? Ay, yung nakarang taon nga, tignan yung ginawa roon sa akap. Oh. Lugi yung mga yung mga hindi incumbent. Kasi sila kailangan nilang mag-out of pocket para makakuha ng simpatya para sa boto. Eh yung incumbent, akap dito, akap doon. 'Di ba? Mali pa nga po yung akap natin eh. 'Di ba? Para sa kapusang kita, ang tanong, sinong dapat tanungin kung kapusang kita? 'Di ba? Eh di yung nagpapasahod, yung amo, yung employer, dapat yung employer ang tinatanong, hindi po yung kapitan ng barangay, yung punong barangay. Punong barangay, anong malay niyan? Di ililista niyan yung mga political leaders nila, tapos yung mga anak-anak doon, mga kapitbahay. Tapos pag mag-e-election, wala dapat ganyan. Diba? Isang taon bago eleksyon, walang akap-akap. Ngayon lang naman yan eh. At ang huli pong sasagot, si Ginoong Danilo Ramos. una po, pulisiya at patakaran ng gobyerno. Sa totoo lang, dahil sa kanyang ginagawa, ang gobyerno mismo ang ugat ng inflasyon. Anong solusyon? Una Totoo, kapag kasablay ang pa-handling sa law of supply and demand, lalo na sa supplies, hindi natututukang maigi na masigurado na balanse yung acquisition natin ng mga supply, balanse yung distribution and consumption ng mga supplies. Pag hindi ho na bantayang maigi at diligently tinutukan talaga yan, ganyan ho, tantad tayo ng inflation at yan po ay kasalanan ng gobyerno. Yan, hindi pwedeng palaging dahilan ba't ibang bansa nagmahal din ng bilihin. Diba? Hindi pwedeng palaging ganon. po, tunay na reforma sa lupa, palawakin ang tinatamnan ng pagkain lalo ng palay, hindi subdivision, hindi mall. Pangalawa, government subsidy para sa magsasaka at palawakin po ang papel ng gobyerno, hindi importasyon, kundi lokal na produksyon ng pagkain ang palakasin. I agree.
Alam nyo, ang dami nating mga malalaki na, doon nga lang nakaraan nagmarilaki kami. Ang lalawak ng mga lupain doon na po pwedeng mapaglagyan, mapagpataniman ng palayan. Ito ang problema. Bakit hindi gawin ng gobyerno natin na magkaroon tayo ng mega farm? Let's say for palay. 'Di ba? Itanim yan doon sa lugar na may sapat na patubig pero hindi binabahang lugar. Yung mataas na lugar pero hindi bahaing lugar. No, hindi rin ito yung binubugbog palagi ng bagyo. 'Di ba? Doon ilagay yan mega farm ano yan, farm ng gobyerno ng Pilipinas. Ano nangyari pag maganda yung lugar, patag, binibenta ng gobyerno sa mga developer, di tuwan-tuwa si Bilyar. 'Di ba? Tapos aasa tayo sa importation. Di pangit 'yun. 'Di ba? Hindi tayo agricultural country pagka ganun. Tayo importation country. Senator De La Rosa, Sa totoo lang, nag-agree ako sa mga pinagsasabi niya eh. Nag-agree ako. Hindi ako laban sa sinasabi niya. Actually, kaming tatlo, halos pari-pareho ang gustong ipaparating. Mahalaga po na Namulot tingin na. namin mabuwag ang kartel. Dahil sila po ang isang may kinalaman dahil bakit mataas ang pagkain. Kaya Tama. po kailangan na isolusyon. At yun po yung inaalok namin, subsidy sa mga magsasaka, palakasin ng lokal na produksyon, hindi importasyon, at ibasura po ang rice liberalization law. Tama. maraming salamat po Senator De La Rosa, Commissioner Mendoza at Ginoong Ramos. 'Di ba? Dapat naman talagang yun na yun yung rice tarification law. Dapat naman talaga yan mano na yan mabasura na yan Nalala ko nga pala yan, merong ganyan din si Abalos teka. Ngayon para sa mga magsasaka ito pala. Natin noong nakaraang taon. Tapos nag-iisip na sila ng mga solusyon. May RP na, tapos yung deklarasyon po ng National Food Security Emergency napipinto. Pero ba kayo nakikitang legislative solution para mapababa natin ang presyo ng bigas? At the very least, bigas na lang. Wag na nating problemahin muna yung baboy o kaya yung gulay. Bigas. Yun ang importante, bigas. Oh, well, number one, siguro let's review the rice tarification law. No? Ito'y ginawa precisely para pababain ng bigas. It's been, 6 years now. Kung di ako nakakamali, 2019 ito. Sa mga nakikinig po, ang ibig sabihin nito ay dati ang NFA ay pwedeng direkta mag-import para ipamahagi kaagad. At ito Tama. ay binuksan sa pribado at bawal na nga ang NFA sa lokal lamang. No? So, balik Yun ang problema natin dito sa rice tarification law. Na sinasabi niya na dapat reviewin natin ito. Kasi, noong 2018, halos lahat naman ng presidente, napansin ko to pag bagong upo, yung mga members ng yung mga hoarders, yung cartel, yan, nakokontrol nila yung presyo ng bilihin, lalo na yung bigas. Dito nga sa panahon ni PBBM lang yan, nakakatawa Sibuyas, umabot ng halos 1,000 ang presyo ng kada kilo ng sibuyas noon, di ba? Bakit? Ano nangyayari sa atin? Bakit lumalambot yata yung ating mga otoridad sa law enforcement? Pagbago ang presidente, di ba? Nagkakaleche-leche tayo, walang consistency sa pagpapatupad. Presidente lang naman ang napalitan at saka yung mga cabinet secretaries. So, ibig ko ba sabihin ito, kasabwat ng mga loko-loko etong mga law enforcers natin? Ano sa tingin nyo? Diba? Balikan lang natin itong rice tarification law. So, nung panahon ni Pinoy dati, ginawa nila noon sa NFA, nagkaroon ng mga available na NFA, parang kadiwa style sa mga palengke. At ako nga nakakabili ako. Lagi akong bumibili talaga. Now, etong panahon ni Duterte, tumaas ang presyo ng bilihin, ng bigas, umabot ng nasa 70 pesos lalo sa may Zamboanga. 70 pesos per kilo ang bigas. Diba? Ngayon, ang nangyari, ni-review nila etong rice tarification natin. Binago yung sistema nito. Yung NFA naging customer. 'Di ba? Customer yung NFA. Customer ng mga local farmers. Sila yung bumibili ng mga palay, mga bigas. Pero hindi binibenta ng NFA na, bawal na silang magbenta
sa public market o sa private market, bawal nagbenta sa NFA. Saan napupunta? Napupunta ito bilang mga pang-ayuda. Diyan sa yung DSWD diyan kumukuha. Saan tayo kumukuha ng pangkain natin? Base sa bagong disenyo ng rice tarification law, ini-import natin. Dati, sabi ni Abalos, ang NFA ang direktang nag-i-import. Okay. Tapos madali nila itong nailalabas. 'Di ba? Doon sa pagbabagong ginawa, yung mga private entities na, mga negosyante na ang bahala na mag-import. Basta pinayagan nilang mag-import. Pababahain nga daw po ng supply ng bigas ang merkado ng Pilipinas para bumaba ang presyo. Ang tanong ho, nakatulong ba ang rice tarification law? 'Di ba? Meron silang isang magandang programa doon, yung RCEP, yung competitiveness, yung naka 10 billion kasi 10 billion pesos na kitain nila mula po sa taripa o excise tax sa mga imported na bigas. Yung excess doon, yun ang ipambibili nila ng mga heavy equipments for farming. Yun ang ibinibigay sa mga kooperatiba ng mga magsasaka. Na hindi naman nila mapili, hindi nila masabi kung ano talaga ang kailangan nila. Yun ang reklamo ng iba. Ang problema, hindi rin po nila na-maintain na mapababa ang presyo ng bigas. Bakit? Umiiral dito yung kartel, hindi po nabuwag ng rice tarification law yung kartel. Yung smuggling, hindi rin ho nabuwag. Ano yung iba na naging ano yung ibang naging problema natin dito? 'Di ba? Yung naging problema rin natin dito, yung Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016, batas na pinirmahan niya ni Pinoy, napakaganda. Kaya lang nang dumaan po sa Bicameral Conference Committee na naman at naging yung enrolled bill nito at napirmahan ni Pinoy, ang magdidikta na po, magsasabi ng halaga ng smuggled ay ang Bureau of Customs na dapat sana ay DTI. 'Di ba? Kasabwat ng mga smuggler nasa Bureau of Customs. Syempre binababaan nila, dinidevalue nila yung smuggled items. Wala hong nakakasuhan. 'Di ba? So yung dalawang batas na yun sablay. Mabuti nga yung panahon ni PBBM na bago yan. Yung Anti-Smuggling Act na yan ng 2016. Ito namang sa rice tarification natin, ang nabago dito, binabaan ng 25% yung taripa. Para bumaba ang presyo ng bigas ng umabot ng may 40, ganyan ang presyo, baba. Pero ang pinakamaganda nga ho sana rito ay ibalik natin yung dating NFA. Ang gobyerno dapat ang may control sa pagkain, may control sa bigas, sa distribution. Yun ho yung dapat. Bakit ba kailangan nating ipaubaya yan sa mga pribado? Ang NFA dapat mag-import. Then sila ngayon ang magbenta doon sa mga pribadong mga nagbebenta ng mga bigas, mga negosyante ng bigas. 'Di ba sa kanila bibilhin? Para itong mga to ang mag-distribute. Alam nila sa ganitong lugar, sa ganitong supplier, ito yung volume. Para alam nila na bakit nagmahal ang presyo doon, marami pa kayong supply. 'Di ba? Hindi katulad ngayon, hirap na hirap ang gobyerno na hanapin kung bakit nangyari ito. Supposed to be, meron tayong kung ilang milyong toneladang inangkat ng ganitong petsa na sa tansya nila hindi pa dapat ito mauubos. Hanggang sa dumating yung susunod na importation natin at yung anihan. Ba't hindi nagpapang-abot? Kasi po merong hoarding na nangyayari. Hindi naman ma-monitor. Di ba? Kaya dapat, agree ako sinasabi rito ni Abalos, yan yung rice tarification law na yan, reviewing maigi yan. Ika natin ito. With this kind of, ito ba'y naging effective o hindi? Dapat bang buwagin na ba ito? Dapat bang amyendahan ito? That's one thing na napaka-importante po. Pangalawa, yung ating magsasaka, ito po yung tinatawag natin food security. Alam niyo, magandang ginagawa po ni Secretary Laurel at ng ating Pangulo. Dahil kung ikaw ay isang magsasaka, ang una mong problema ay ang puhunan mo. Kumakapit ka sa 5-6 kung minsan. Pangalawa,
with climate change, babagyuhin ka. No? At pangatlo, yung amilyar ng lupa. So, sa pautang na ginagawa ngayon, maganda ang ginagawa ng DA, pero siguro, institutionalize na natin to. Kung maaari nga, pautangin mo na walang interes eh. Kasama ng iyong mangingisda. No? At pagkatapos po nito, hindi lamang yun, yung crop insurance. Kasi ang crop insurance, only sa... Yun, nauna ko narinig yung crop insurance niya kay attorney, Carlo Maglasang eh. Diba, sir? Ito yung concern ninyo, yung crop insurance. Ayan, tinatalakay na ni Abalos. Palay and corn, tingnan mo, other high-yielding crops. At higit sa lahat, ano ba itong binibigay mo premium? Abot kaya ba ito ni magsasaka o hindi? No? Kasi napaka-importante niya with the advent of climate change, hindi mo masasabi yung bagyo, imbis na isa lang, kuminsan tumatatlo pa isang buwan eh. At yung drought mo humahaba. So dapat paghandaan ng gusto lalo ng irigasyon. No? And I will say, our Pangulo is on top of this. No? At At para sa akin, hindi lamang yun. We used to be the exporter of rice. No? At ito yung Julia 1960s. Pero nag-iba na anyo. Yung dati mga nag-aaral sa atin, mga tiga-Vietnam, Thailand, baliktad eh. Sila pa nag-import. Ibalik natin ito. Ibig sabihin sila na yung nag-e-export. Tayo na yung buyer ng mga tinuruan natin. And the first things first, yung ating mga rice fields. Siguro yung pagbahid ng amilyar should be an incentive here. No? Kung pwedeng babaan pa nga ito para wag na maano pa into other things. No? At pangatlo, kung magsasaka ka o mangingisda, iisipin mo para ang kapakanan ng anak mo. Anyway, mga ayuda tayo, kamukha na sinabi ko, siguro, isa na rin ito. Kasi ginawa namin sa Mandaluyong ito eh. Binibigyan namin pabaon yung mga bata. Kung kaya natin gawin yun on that basis at makakompute, para wala na iisipin si magsasaka tungkol dito. Dahil mabaha ka na, maano ka pa, sunod-sunod ito eh, kawawa naman. And it goes without saying, of course, yung infrastructure nito, kamukha ng mga silo, yung mga dryer, etc. na ngayon naman nakikita ko maganda plano at ginagawa ni ating Pangulo at of course, ni DA Secretary Laurel. Opo. Secretary, DILG Secretary. Mas maganda kayo, to ganito. Under the Price Act, meron tayong Local Price Coordinating Council na pwedeng kumilos. Ano po? Yes, sir. Napakilos nyo ba yan ng mga panahon ninyo para yan ang unang nagmo-monitor po sa galaw at saka sa presyo sa bilihin sa palengke? Well, yes, umiikot po kami ng gusto ron and we make sure na talagang tumutugon sa batas ang bawat isa. Naalala ko nga noon nung umikot ako sa bawat palengke noon nung unang may kasama ko tiga DTI. DTI po ang primarily dyan, tumutulong lang po kami. No, kasama po ang DA noon. No? So malaking bagay din. At ito pa pala, bago ko lang makalimutan. No? Because of climate change nga, naalala ko nung mayor ako noon, alam mo, there's one thing kumisa naman, baliktad. Masyadong mura yung mga gulay. Halos tinatapon nila, hindi ba? Nangyari yan eh. I think may Baisiya, yung mga kalabasa, merong ready market. Ang local government units, ang lokal na pamahalaan. Ginawa namin sa Mandaluyong, pinakyaw namin ito para makatulong sa mga probinsya naman, mga magsasaka, at binahagi namin sa mga sa urban naman. No? Imagine, if all local governments could do this, idirekta mo, ang laking bagay po nito. No, ang laking bagay talaga nito. At marami naman nangangailangan sa amin sa Mandaluyong ng mga gulay. No? So this could be a big project by itself. Ano binibenta nyo, Secretary? Kinukuha nyo sa mga magsasaka yung mga gulas, binibenta nyo ng mura sa ating mga kababayan sa Mandaluyong. Yung kasi po yung panahon nung kung maalala nyo, mahaba ang drought, yung kanilang mga kalabasa, yung kanilang mga gulay, halos tinatapon na lang sa kalye. So ito'y ambag na rin namin sa magsasaka. At the same time, nakatulong sa amin. No? Ilang buwan din namin ginawa. Oops. Diba? Maganda naman yung ginawa nila. Na nakita nila, nagmura yung mga... No, dati kasi, naalala ko yan, palagi naman sakit sa Pilipinas yan hanggang ngayon eh. So yung mga magsasaka magtatanim, hoping na makakabenta sila ng tamang presyo, di ba? Ang mangyayari ngayon, sobra-sobra yung supplies nila. Ito yung sinasabi ni PBBM. Dapat, strategic yung pagtatanim ninyo. Alamin ninyo, ano ba yung mga dapat ninyong itanim? Ano yung akma ron sa lugar ninyo, sa klima ninyo? Tapos, pag-usapan ninyo, di ba, hindi yung sabay-sabay pare-pareho yung tanim. Tanim dito sa Ilocania, tanim dito sa Cagayan, tanim dito sa may parte ng Nueva Ecija. Tapos, ang problema natin,
so much supplies, 'di ba? Bagsak ang presyo, tuwan-tuwa yung trader. Halos ubusin ng trader, pupunuin yung istakan nila, tapos unti-unti ang release, ang mahal ng presyo. Yung magsasaka ngayon, hindi na rin mabibilihan kasi wala namang pagbabagsakan na ng produkto. 'Di ba? So mangyari, tatapon-tapon na lang nila. Ginawa nila Abalos noon, binibili nila, tapos pinamimigay nila. Yun ang ginawa nila sa mga dapat ganun yung gawin ng ibang mga taga Metro Manila, yung mga mayayamang mga lungsod. Pero dapat po ang Department of Agriculture, ang LGU, dapat nagpo-provide sila ng transportation sa mga magsasaka na yung kanilang mga produkto ng kooperatiba nila, mga members, hakutin, dalhin doon sa public market. For example, dito sa Manila, katulad ng ginawa ho, ito magandang practice ito, katulad ng ginawa ng mga taga Nueva Ecija. Alala niyo yun? Na yung mga sibuyas nila dati, dinala nila rito sa dito sa may Cloverleaf Market. Diyan dinala nila. Lapit lang yan, NLEX. 'Di ba? Pag-exit po yan, diyan ka na sa may Cloverleaf. Binagsak nila binaba nila yung produkto nila ron. Binenta nila, dati bentahan 700, binenta nila ng 300. Ganon yung bagsakan ng presyo. Yung iba Muntinlupa, yung iba sa Pampanga pa lang. Ano nangyari ngayon doon? Ang sabi ng iba, nako JDB, ang ganda nung hatian dito sa amin for the first time. Pinag-uusapan nila 1.8 million yung share ni Tatang, kay ganito 2 million, depende sa dami ng supplies na naibenta nila. Now, ang problema naman dinulog nila sa akin, dito sa may Cloverleaf, sa may ilalim ng tulay ng EDSA, merong humaharang sa kanila at pinagbabantaan daw silang papatayin yung mga nagbabagsak ng direkta. Kasi daw kailangan dadaan sa may pangalan yung taong binanggit na konektado sa Quezon City Hall. Dapat hindi ganoon, dapat ang Quezon City Hall, lahat ng LGU natin, 'di ba? Yung LGU na konektado doon, may jurisdiction doon sa magsasaka, kumonekta na sa LGU ng Metro Manila na kailangan namin ng magbabagsak kami. Diyan kailangan namin ng escort. Kailangan namin ng police escort. Magbababa kami ng produkto dito. Diyan sa inyo. At ang taong bayan, dapat, huwag nyo nang iboto ang LGU official na hindi tatangkilik diyan. Di ba dapat ganun ginagawa nila? Ba't hindi nila naiisip yan? Yung mga taga Nueva Ecija, nasubukan nyo na yan. Ituloy-tuloy nyo. Lahat ng LGUs, merong public market. Dapat bigyan ninyo ng libreng parte na pwesto yung mga magsasaka sa public market ninyo. 'Di ba? Doon sila magbaba ng kanilang mga produkto. Ganon, i-open niya sa may yung tawag dito, yung access doon sa mga turista na makakapagbili direktamente. Dapat ganon. Pambihira. Para hindi kawawa yung mga magsasaka. Imbis na madala sila kapag hindi naghinay-hinay sila sa trabaho dahil dapat mawiwili sila sa pagsasaka. Kasi maganda kitaan. Dapat ganun Maganda yung ginagawang ganyan ng ginawa nila dati. Pero sa Quezon City, hindi namin ginawa yan Bigayan na nga lang ng ayuda nung pandemic. 4 days na, wala pa kaming bumababang ayuda nun. Bagal. Kapag paliwanagin pa raw si Duterte kung ano ba talaga yung gusto niyang mangyari. Samantalang yung ibang probinsya namimigay na. Ay nako. Ito pa yung karugtong niyan po ang DA noon. No? So malaking bagay din. At ito pa pala, bago ko lang makalimutan. No? Because of climate change nga, naalala ko nung mayor ako noon, alam mo, there's one thing kumisa naman, baliktad. Masyadong mura yung mga gulay. Halos tinatapon nila. Hindi ba? Nangyari yan I think isa, Nueva Ecija, yung mga kalabasa, merong ready market. Ang local government units, ang lokal na pamahalaan. Ginawa namin sa Mandaluyong, pinakyaw namin ito para makatulong sa mga probinsya naman, mga magsasaka, at binahagi namin sa mga sa urban naman. No? Imagine, if all local governments could do this, idirekta mo, ang laking bagay po nito. No, ang laking bagay talaga nito. At marami naman nangangailangan sa amin sa Mandaluyong ng mga gulay.
no? So this could be a big project by Ano itself. yung binibenta nyo, Secretary? Kinukuha nyo sa mga magsasaka yung mga Yes. gulas, binibenta nyo ng Yes. mura sa ating Oo. mga Walang kababayan tubo. sa Mandaluyong. Opo. Yung kasi po yung panahon nung kung maalala nyo, mahaba ang drought, yung kanilang mga kalabasa, yung kanilang mga gulay, halos tinatapon na lang sa kalye. So ito'y ambag na rin namin sa magsasaka. At the same time, nakatulong sa amin. No? Ilang buwan din namin ginawa iyon noong mga panahon na yon. So siguro through ULAP, Union of Leagues of the Philippines, no? Through League of Cities, through League of Provinces, pwedeng through sisterhood ito no? Ito, Secretary, yung DA naghahanap ng venue para sa Kadiwa. Ang gagawa daw niya at maghahanap mga LGU. Yes, kaya importante nga, magandang project ng DA, talagang importante dito ang pakikipagtulungan. Yung chain, no? Yung tinatawag na yung pag-ikot nitong ekonomiya na to, no? From the produce down to the market, malaki matutulong ng local government units po rito. Tama. Secretary, oil, Korea, ano naman tayo? Langis. Langis. O, ayan. Okay, so langison. Iba naman. Pero maganda yung ganitong klase ng format, ano? Na